Bago pa ang baha, bago pa si Abraham, at bago pa si Moses. May isang tao na halos hindi napapansin ng marami. Ang pangalan niya ay Enoch. Isa siyang tao na sobrang lapit sa Diyos, kaya ayon sa kasulatan hindi siya namatay. Isang araw basta na lang siyang kinuha ng Diyos. Walang libingan, walang huling hininga. Pero mas nakakagulat, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Mga pangitain na hindi lang para sa panahon niya, kundi para sa hinaharap. Nakita niya ang langit, ang rebelyon ng mga anghel, at ang magiging kapalaran ng mundo. Sa loob ng napakahabang panahon, tahimik lang ang mga salitang iyon, nakatago sa gilid ng kasaysayan. Sa kabila nito, habang ang mundo ay halos pumutok na sa bigat ng digmaan, disaster at moral na pagbagsak, ang mga propesiya ni Enoch ay parang unti-unting nabubuhay sa harap ng ating mga mata. Hindi ito alamat, hindi ito gawa-gawa lang. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang 7 propesiya ni Enoch na nagsisimula ng matupad. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Number 1. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay. Sa pinakaunang bahagi ng mga isinulat ni Enoch, may isang pangitain na sobrang lakas at sobrang diretso. Ganito ang sinabi niya, "Behold, he will arrive with 10,000 of his holy ones to execute judgment upon all and to destroy all the ungodly." Enoch chapter 1 verses 9 to 10. Ang propesiyang ito ay napaka-importante, kaya inulit ito halos word for word sa New Testament. Makikita ito sa Jude chapter 1 verses 14 to 15. Isipin mo ito, libu-libong taon bago pa ang unang pagdating ni Kristo, nakita na ni Enoch ang kanyang pagbabalik. Hindi siya darating ng mag-isa. Kasama niya ang libu-libong banal. Hindi ito tahimik na pagdating. Hindi ito lihim na eksena. Ito ay parang isang royal procession, isang paglusob mula sa langit. Ganito rin ang larawan sa, "And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean." Revelation chapter 19 verse 14. Hindi ito simpleng simbolo lang ng mga pangyayari noon. Para sa maraming naniniwala, ito ay isang malinaw na larawan ng second coming of Christ. Ang sandali na babalik siya, hindi na bilang tupa, kundi bilang Lion of Judah, para hatulan ng mga bansa at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon eto ang tanong, malayo pa ba ito? O nakikita na ba natin ang mga unang senyales ngayon mismo? Kapag tiningnan natin ang mundo sa kasalukuyan, makikita natin ang mga bagay na eksaktong binanggit ni Jesus. Ayon sa kanya, "As it was in the days of Noah, so shall it be also in the coming of the Son of Man." Matthew chapter 24. Noong panahon ni Noah, ayon sa Genesis, the earth was filled with violence. Genesis chapter 6 verse 1. May laganap na kasamaan, walang galang sa batas ng Diyos, at ang katotohanan ay kinukutya. At tanungin mo ang sarili mo, hindi ba ganito rin ang nakikita natin ngayon? Mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, mga natural disasters na parang mas madalas at mas malala, isang moral decay na hindi na ikinahihiya, kundi ipinagdiriwang pa. Parang unti-unting naghahanda ang mundo sa isang bagay, isang pagbabalik. At pansinin mo pa ito, sinasabi sa propesiya na may mga holy ones na darating kasama niya. Sa Greek, ang salitang ginamit sa Jude ay hagios. Ang ibig sabihin nito ay maaaring angels, pero maaari rin itong mga hulugan ng mga banal na mananampalataya, mga taong itinuring na banal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa isang nilalang na babalik. Ito ay tungkol sa isang buong kaharian na paparating. At kung totoo ito, ang tanong ay hindi na kung mangyayari, kundi gaano na tayo kalapit sa sandaling yon. Ayon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, "At the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints." Ibig sabihin nito, sa pagbabalik ni Jesus, hindi siya darating mag-isa. Posible bang ang mga namatay na kay Kristo at maging ang mismong heavenly hosts ay sasama sa Kanya sa kaluwalhatian? Kung ganoon, hindi lang ito isang pangitain ng katapusan. Isa itong pangako. Pangako para sa mga nanatiling tapat. Dahil kapag dumating si Kristo, hindi ito magiging tahimik. Hindi ito parang lihim na pagbisita. Ang langit ay parang mabubuksan. Ang hukbo ng Diyos ay uusad. At ayon sa kasulatan, makikita siya ng lahat. Ganito ang sinabi sa Revelation chapter 1 verse 7. "Behold, He cometh with clouds and every eye shall see Him." Habang nasasaksihan natin ang patuloy na kaguluhan sa mundo, mga digmaan, pagbagsak ng mga bansa, at pagbabago ng kapangyarihan, posible kayang inaayos na ang entablado para sa napakalaking pagdating na ito? Ang tanong ay simple pero mabigat. Handa ba tayo?
Dahil kapag dumating siya kasama ang mga banal, hindi na ito para makipag-usap, hindi ito para makipag-negotiate. Ito ay para maghatid ng hatol at para gantimpalaan ang mga tunay na kanya. Number 2, sa mga pangitain ni Enoch may isang eksena na sobrang lamig sa pakiramdam. Isang babala na tumatama mismo sa relasyon ng tao at ng Diyos. Ganito ang sinabi niya, "In that generation, the hearts of the holy shall be turned away from wisdom, the righteous shall be cast down, and truth shall be obscured." Enoch, chapter 91, verse 7. Ito ay larawan ng isang mundo na nawalan ng direksyon. Isang panahon kung saan kahit ang mga tapat ay napapagod, unti-unting lumalayo sa karunungan ng Diyos. Hindi ito bigla ang pagtalikod. Ito ay dahan-dahan, tahimik, pero tuloy-tuloy. Makalipas ang maraming siglo, nagbabala rin si Apostle Paul tungkol sa parehong pangyayari. Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, "For that day shall not come, except there come a falling away first." Ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na falling away. Sa Greek, ang salitang ginamit ay apostasya. Ang ibig sabihin nito ay rebellion, pagtalikod o malawakang paglayo sa pananampalataya. At hindi lang ito iisang babala. Makikita rin ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. "In later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons." Ngayon tingnan mo ang paligid, hindi ba parang nakikita na natin ito? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga simbahan na dati ay punong-puno ng sumasamba. Ngayon ay tahimik na. Sa Europe, may mga lumang katedral na ginawang museum, nightclub o cafe. Sa Amerika, ipinapakita ng research ang patuloy na pagdami ng tinatawag na nuns, mga taong walang religious affiliation. At ayon pa sa sinabi ni Jesus, Matthew chapter 24 verse 12, "Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Namumuhay tayo sa panahong. Ang moralidad ay depende sa opinyon, ang katotohanan ay parang nababago-bago, at ang sinaunang pananampalataya ay tinuturing na luma, mahigpit o mapang-api. Kahit sa loob ng simbahan may unti-unting kompromiso. Ang malinaw na paninindigan sa Biblia ay napapalitan ng gusto ng kultura. At sa hindi namamalayan ang mga puso ay nagiging maligamgam. Ganito ang babala sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16. "Because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth." Kaya ang tanong, ito ba ang mismong nakita ni Enoch? Hindi lang ito tungkol sa dami ng tao sa loob ng simbahan. Ito ay tungkol sa kalagayan ng puso. At habang papalapit tayo sa susunod na propesiya, makikita natin na ang babalang ito ay mas personal kaysa sa inaakala natin. Ito ay tungkol sa mga pusong tumatalikod palabas at bumabalik paloob, palitan ang pagsamba sa Diyos ng pagsamba sa sarili. Ganito ang malinaw na babala sa Romans chapter 1 verses 21 to 22. "When they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, professing themselves to be wise, they became fools." Ibig sabihin kilala nila ang Diyos pero pinili nilang huwag siyang kilalanin bilang Diyos. Hindi sila nagpasalamat, sa halip nalulong sila sa sarili nilang ideya at ang resulta nagdilim ang kanilang mga puso. Sa panlabas, parang matalino. Pero ayon sa kasulatan, naging mangmang. At kung titingnan natin ang mundo ngayon, hindi ba ito ang eksaktong nangyayari? May mga filosofiya na tinatanggihan ng Creator. Tinuturing ang evolution bilang ultimate truth, ang materialism bilang sagot sa lahat, at ang personal na kaligayahan bilang pinakamataas na layunin ng buhay. Hindi ito basta nagkataon lang. Ito ang spirit ng panahon. Pero mahalagang tandaan, ang propesiya ni Enoch at ang babala ni Paul ay hindi para tayo mawalan ng pag-asa. Ito ay panawagan para magising. Dahil kahit sa panahong laganap ang pagtalikod, may pangako ang Diyos na may ititira siyang mga taong mananatiling tapat. Ganito ang sinabi sa Isaiah chapter 1 verse 9. "Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom." Isang maliit na grupo, hindi sikat, hindi karamihan, pero tapat. At posible kayang ikaw na nanonood ngayon ay tinatawag na maging bahagi ng remnant na yon? Dahil sa panahon ng dilim, mas kita ang liwanag. Sa mundong puno ng kompromiso, ang matatag ay kapansin-pansin. At ayon mismo kay Jesus, Matthew chapter 24 verse 13, "He that shall endure unto the end, the same shall be saved." Nakita ito ni Enoch, pinatunayan ito ni Paul, at binalaan tayo ni Jesus. Ang great falling away ay hindi napaparating. Nandito na. Ang tanong na lang, saan ka tatayo? Number 3. Sa mga isinulat ni Enoch, may isa pang bahagi na sobrang nakakakilabot. Isang kwento tungkol sa mga nilalang na hindi tao, ang tinatawag na watchers.
Sila ay mga divine beings na bumaba sa lupa at nilabag ang hangganan ng langit. Ayon kay Enoch, tinuruan nila ang mga tao ng mga bagay na dati ay hindi alam. They taught charms and enchantments, the cutting of roots, and made them acquainted with plants. They taught them astrology. Enoch chapter 8 verses 1 to 2. Sa unang tingin parang walang masama, mga halaman, mga ugat, pag-unawa sa mga bituin. Pero ang inilalarawan ni Enoch ay hindi ordinaryong kaalaman. Ito ay forbidden knowledge, mga bagay na hindi talaga para sa tao. Ang mga watchers ay nagbukas ng mga lihim ng langit, alchemy, paggawa ng armas, mga enchantments, at kahit ang pagmamanipula ng mismong creation. Ganito ang detalyeng ibinigay sa Enoch chapter 8 verse 3. Isa sa kanila, si Azazel ang nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga espada, mga kutsilyo, mga kalasag, mga armor, at ang pagproseso ng metal. Tinuruan din niya ang mga tao ng pagpapaganda, ang paggamit ng mga mamahaling bato at mga kemikal na pangkulay. At ano ang naging bunga ng lahat ng ito? Karahasan. Kumalat ang dahas sa buong mundo. Ang kaalamang dapat sana'y magbigay ng liwanag ay naging sandata ng pagkawasak. At habang papalapit tayo sa susunod na bahagi, makikita natin na ang babalang ito ni Enoch ay mas konektado sa modernong mundo kaysa sa inaakala natin. Unti-unting nilamon ang sangkatauhan ng vanity, greed at lust. Ang mundo ni Enoch ay bumagsak sa kaguluhan, isang madilim na larawan ng kung ano pa ang darating. Marami ang nagsasabing alamat lang ito, gawa-gawa, hindi seryoso, pero huminto sandali at tingnan ang mundo ngayon. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang kaalaman ay sumabog ng hindi pa nangyayari kahit kailan sa kasaysayan. Mga bagay na hindi kayang isipin kahit 100 taon lang ang nakalipas, normal na ngayon. At eksakto itong binanggit sa Daniel chapter 12 verse 4, Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Ngayon ikumpara natin ito sa modernong panahon. Tingnan ang genetic modification, ang CRISPR technology na kayang baguhin ang mismong blueprint ng buhay, DNA ng tao, halaman at hayop. Hindi ba ito parang echo ng itinuro ng watchers, ang pagmamanipula ng creation? Tingnan ang artificial intelligence, mga makina na natututo, nag-iisip at unti-unting pinapalitan ng papel ng tao. Tanong, gumagawa ba tayo ng bagay na hindi na natin kayang kontrolin? Tingnan ng quantum computing, isang uri ng computing na may kakayahang magbukas ng hindi maisip na processing power at posibleng pinto sa mga realidad na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Dagdag pa rito ang mga secret technologies, mga military advancements, surveillance systems at mga eksperimento na hindi alam ng publiko. Noon, ibinigay ng watchers sa tao ang mga kasangkapang hindi pa siya handa. At ngayon parang umuulit ang kasaysayan. Pero may mas malalim pang aspeto ito, spiritual. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 4, There were giants in the earth in those days when the sons of God came in unto the daughters of men. Ang paglabag sa hangganan ng langit at lupa ay nagluwal ng Nephilim, mga hybrid beings na sinira ang human gene pool. Ngayon itanong natin ito. Sa pag-usbong ng modernong bioengineering, posible kayang ito ay ikalawang pagtatangka ng tao na tawirin ng parehong hangganan. Nagbabala si Jesus tungkol sa ganitong panahon. Matthew chapter 24 verse 37. As the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Noong panahon ni Noah, ang forbidden knowledge ay nagdala ng moral at pisikal na pagkabulok na sobrang lala, kaya nilinis ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ngayon, ayon sa ilang scientists, ang kaalaman ng tao ay dumodoble kada 12 hours. May kakayahan na tayong bumuo o magwasak ng buong sibilisasyon. Tanong, ito ba ang pagbabalik ng kaalamang itinuro ng watchers? Dating ipinagbabawal, ngayon ay tinatawag na progress. Natuto na ba tayo sa kasaysayan o inuulit lang natin ito? Ang pangitain ni Enoch ay hindi lang babala. Ito ay salamin. Pinipilit tayong itanong. Ginagamit ba natin ang kaalaman para sa kaluwalhatian ng Diyos o para sa rebelyon? Ginagamit ba natin ang teknolohiya para magpagaling o para kontrolin? Ganito ang paalala sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Hindi masama ang kaalaman, pero kapag wala itong karunungan, nagiging sandata ito. At habang patuloy na dumarami ang kaalaman sa mga huling araw na ito, huwag nating kalimutan. Ang itinuro ng watchers noon ay humantong sa hatol. Kaya ang bayan ng Diyos ay kailangang alerto, may discernment at nakapirmi sa kanyang salita. Ganito ang malinaw na babalasa. Colossians chapter 2 verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, and not after Christ.
Tinatawag tayo na hanapin ang heavenly wisdom, hindi ang pekeng kaalaman ng mga fallen angels. Ngayon ang tanong, nasasaksihan ba natin ang katuparan ng propesiya ni Enoch? Ang pag-usbong ba ng forbidden knowledge ay tanda ng end times? At higit sa lahat, handa ka ba kapag ang karunungan at kaalaman ay susubukin na parang hindi pa nangyayari kailanman? Number 4, hindi nagtapos ang mga pangitain ni Enoch sa panahon ni Noah. May nakita pa siyang mas nakakatakot, isang bagay na lampas pa sa sinaunang baha, isang hatol na hindi pa nangyayari pero darating. Ganito ang sinabi niya, "For the waters of judgment shall be for their healing and for the death of their bodies, and there shall be no escape for them." Enoch chapter 67 verse 10. Sa pangitaing ito, malinaw na nakita ni Enoch na 2 beses hahatulan ng mundo. Una, sa pamamagitan ng tubig. Ikalawa, isang hatol na hindi na baha, kundi apoy. Ang parehong babalang ito ay paulit-ulit na umuugong sa buong Biblia. Ganito ang isinulat ni Apostle Peter, 2 Peter chapter 3 verses 6 to 7. "The world that then was, being overflowed with water, perished, but the heavens and the earth which are now are reserved unto fire." Ibig sabihin, hindi doon nagtapos ang kwento. Ang baha ay simula pa lamang. Isa itong babala, isang preview ng mas malaking paglilinis na darating pa. Noong panahon ni Noah, biglaan ang lahat. Ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagnenegosyo, parang walang magbabago. Ayon sa Genesis chapter 6 verses 5 to 7, "God saw that the wickedness of man was great in the earth, and the Lord said, I will destroy man." At pagkatapos bumukas ang langit, sumabog ang mga bukal ng kalaliman, nilamon ng tubig ang mga lungsod, tinabunan ang mga bundok at doon lang napagtanto ng mundo. May hangganan ang pasensya ng Diyos. Ngayon itanong natin, ano ang itsura ng mundo ngayon? Muli tayong nabubuhay sa panahong parang walang makakagalaw sa atin. May mga skyscrapers tayo, may satellites sa kalawakan, may mga sandatang kayang magwasak ng buong bansa. Pakiramdam natin, invincible tayo. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may mga bitak na nabubuo, mga climate crisis na sumisira ng buong ecosystem, mga wildfire na kumakain ng millions of acres bawat taon, mga lindol, baha at bagyo na mas madalas at mas matindi. Kasabay nito ang political unrest, economic instability at tuloy-tuloy na moral decay. Tanong, mga babala ba ito? Mga bulong ng pangitain ni Enoch na nagsasabing hindi permanente ang mundo sa anyong ito, ipinapakita ng propesiya ni Enoch ang isang mabigat na katotohanan. Kung paanong nilinis ng tubig ang mundo noon, lilinis din ito muli sa pamamagitan ng apoy. Ganito ang sinabi sa Isaiah chapter 66 verses 15 to 16. "The Lord will come with fire to render His anger with fury." At muli sa Malakay chapter 4 verse 1. "The day cometh that shall burn as an oven." Hindi ito simbolo lang, hindi ito metaphor. Isa itong paparating na realidad. Pero kahit sa gitna ng hatol, hindi kailanman nakakalimot ang Diyos. May palagi siyang iniingatang remnant. Noon si Noah at ang kanyang pamilya ay iniligtas sa pamamagitan ng arka. Ngayon ayon sa kasulatan, may inihandang kanlungan ng Diyos, si Jesus Christ, ang tunay na arka ng kaligtasan. Ayon sa John chapter 3 verse 36, "He that believeth on the Son hath everlasting life." Ang tanong ay hindi kung darating ang apoy. Ang tanong, handa ka ba? Dahil ayon mismo kay Jesus, Matthew chapter 24 verses 37 to 39, "As the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be." Noong panahon ni Noah, ang mga tao ay nagtawanan at nagduda, hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. At tulad noon, marami rin ngayon ang itinatanggi na may darating na hatol. Pero gaya ng ipinakita ng kasaysayan, ang babala ng Diyos ay hindi kailanman walang saysay. At habang papalapit tayo sa susunod na propesiya, makikita natin na ang susunod na sinabi ni Enoch ay hindi lang tungkol sa mundo, kundi tungkol sa sangkatauhan mismo. Ngunit sa kabila ng lahat na natiling matatag ang salita ng Diyos. Ngayon para tayong nakatayo sa dulo ng kasaysayan, isang mundong tila hinog na para sa hatol. Ang tanong, makikinig ba tayo sa mga babala? Hahanap ba tayo ng kanlungan sa arka bago dumating ang bagyo? Ayon sa Hebrews chapter 12 verse 29, "For our God is a consuming fire." Nakita ito ni Enoch, pinatunayan ito ni Peter, at kahit ang mismong creation tila umuungol para rito. Ang mundong kilala natin ngayon ay hindi mananatili magpakailanman. Darating ang hatol, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Number 5, sa kanyang mga kahangahangang pangitain, may nakita si Enoch na ibang-iba sa lahat. Isang figura na hindi tulad ng sino mang pinuno ng mundo.
Isang hinirang na tagapamahala, itinalaga para magdala ng perpektong hustisya sa sirang daigdig. Tinawag siya ni Enoch bilang the elect one. Ganito ang sinabi niya, "On that day my elect one shall sit on the throne of glory. Righteousness shall dwell upon it, and sin shall no longer exist." Enoch chapter 45 verses 3 to 4. Hindi ito panaginip lang. Hindi ito wishful thinking. Ito ay pangako ng isang totoong realidad, isang mundo na hindi pinamumunuan ng mga taong may kapintasan, kundi ng haring hinirang mismo ng Diyos. Ang propesiyang ito ay malakas na umaalingaw-ngaw sa isinulat ni John sa Revelation. Revelation chapter 19 verses 11 to 16. "I saw heaven opened, and he that sat upon him was called Faithful and True, King of Kings and Lord of Lords." Hindi na ito ang suffering servant na inilalarawan sa Isaiah chapter 53. Ito na ang tagumpay na hari, ang Lion of Judah. Bumabalik upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Pag-isipan mo ito. Ang mundo natin ay sumisigaw para sa hustisya. Mga lider ay dumarating at nawawala. Mga imperyo ay bumabagsak. Mga pangako ay paulit-ulit na binabasag. Pero nakita ni Enoch ang isang pinuno na hindi kailanman matatapos ang paghahari. Isang hari na magdadala ng katuwiran, kapayapaan at paggaling sa isang pagod na mundo. Ganito rin ang sinabi sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. "The government shall be upon his shoulder. Of the increase of his government and peace there shall be no end." Hindi lang ito pangitain ng langit. Ito ay propesiya ng isang naibalik na mundo sa ilalim ng mismong pamumuno ni Kristo. Ngayon, ito ang tanong. Inaayos na ba ang entablado para sa propesiyang ito? Ngayon mismo, sa buong mundo nakikita natin ang walang kapantay na instability. Mga digmaan, political corruption, economic collapse. Ang mga bansa ay naghahanap ng leader na kayang magdala ng kaayusan mula sa kaguluhan. Posible kayang ang mga pagyanig na ito sa buong mundo ay hindi paghahanda para sa isa na namang leader ng tao, kundi para sa pagdating ng elect one ng Diyos. Ayon kay Jesus, Matthew chapter 24 verse 30. "They shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory." Ngunit tandaan ito, kapag siya ay dumating, darating siya bilang hukom. Ayon sa Acts chapter 17 verse 31, "He hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness." Sa araw na yun, ang mga trono ng tao ay babagsak, ang mga mapagmataas ay yuyuko, at bawat tuhod ay luluhod sa kanya. At habang papalapit tayo sa huling mga propesiya, makikita natin na ang susunod na nakita ni Enoch ay hindi na lang tungkol sa paghahari ng hari, kundi tungkol sa magiging kahihinatnan ng bawat isa sa atin. Ayon sa Philippians chapter 2 verses 10 to 11, "At the name of Jesus every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord." Sa araw na yon walang makakaiwas. Para sa ilan ang kanyang pagdating ay magiging takot. Para sa iba ito ay kagalakang hindi maipaliwanag. Para sa mga tunay na kanya, ito ang sandaling matagal nang hinihintay ng buong creation. Ganito ang sinabi sa Romans chapter 8 verses 1 and 19. "The earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God." Kapag ang elect one ay umupo na sa kanyang trono, titigil ang mga digmaan, mapupunasan ang bawat luha, at ang mga sandata ng pagkawasak ay magiging kasangkapan ng buhay. Ganito ang larawan sa Revelation chapter 21 verses 3 to 4. "God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying." Ito ang kahariang nakita ni Enoch. Ito ang kahariang pinapangarap ng bawat mananampalataya. Ngunit may isa pang mahalagang detalye. Nakita rin ni Enoch na babaguhin ang mismong muka ng lupa sa ilalim ng pamumuno ng elect one. Hindi lang pamahalaan ang magbabago, buong mundo. Isang renewal, isang total transformation, at tanungin natin ang sarili natin. Ang mga pagyanig ba ng mga bansa ngayon, ang pagbagsak ng mga lumang sistema at ang malakas na sigaw para sa hustisya, mga senyales ba ng papalapit na kaharian niya? Ganito ang babala sa Hebrews chapter 12 verses 26 to 27. "Yet once more I shake not the earth only, but also heaven, that those things which cannot be shaken may remain." At ano ang mananatili? Tanging ang mga bagay na nakaugat kay Kristo. Ang elect one ay darating, hindi bilang alamat, hindi bilang simbolo, kundi bilang tiyak at tunay na hari. Ang tanong ay hindi kung darating siya. Ang tanong, kailan? At kapag dumating siya, handa ka ba siyang salubungin bilang hari o haharap ka sa kanya bilang hukom? Ganito ang malinaw na pahayag sa
Revelation chapter 22 verse 12. Behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Nakita siya ni Enoch, nakita siya ni John, at sa lalong madaling panahon, makikita siya ng lahat. Revelation chapter 1 verse 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Number 6. Sa mga pangitain ni Enoch, may ipinakita sa kanya ang Diyos na isang banal na sandali sa hinaharap. Isang oras kung kailan ang mga taong nanatiling tapat kahit walang nakakakita, mga madalas maliitin, husgahan o hamakin, ay tuluyang ihahayag sa kaluwalhatian. Ganito ang pangako, fear not, you righteous. Your names have been written before the glory of the Great One. The light of righteousness shall shine upon you. Enoch chapter 104 verses 1 to 2. Isang napakalakas na mensahe ito. Lalo na para sa mga tahimik na naglingkod, pinagtawanan dahil sa pananampalataya, pinahirapan dahil sa katotohanan, at nagtiis para sa kaharian ng Diyos. Para sa kanila, hindi nasayang ang lahat, at ang katotohanan ito ay hindi lang kay Enoch nanggaling. Ito rin ang parehong pangakong lumabas mismo sa bibig ni Jesus, at yun ang bubuksan natin sa susunod na bahagi. Ayon kay Jesus, Matthew chapter 10 verse 26, there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be made known. Ibig sabihin nito, walang mananatiling lihim magpakailanman. Ang bawat tahimik na katapatan, bawat panalangin na ibinulong sa gabi, bawat sakripisyong hindi nakita ng mundo, ay isang araw ilalantad at pararangalan sa harap ng langit at lupa. Sa iba't ibang panig ng mundo ngayon, may mga mananampalatayang nabubuhay sa anino. May mga bansa kung saan ang pagdadala ng Biblia ay may kapalit na kamatayan. Pero kahit ganoon umuusbong ang mga underground churches. May mga lugar kung saan ang pananampalataya ay kapalit ng trabaho, pamilya, kalayaan at minsan, buhay mismo. Sa mga liblib na lugar may maliliit na grupong tahimik na nagtitipon. Halos hindi marinig ang kanilang awit. Nilalamon ng ingay ng pananakot at pangaapi. Sila ang mga nakatago. Mga lalaking, babaeng at batang hindi pinapansin ng mundo pero hindi nakakalimutan ng langit. Ganito ang pangako sa Malakay chapter 3 verses 16 to 17. A book of remembrance was written before him. They shall be mine, saith the Lord of hosts, my jewels. Tinatawag sila ng Diyos na kanyang mga hiyas, mahalaga, inilaan, naghihintay ng araw ng paghahayag. Nakita ni Enoch ang araw na iyon. Ang sandaling ang mga matuwid ay magniningning na parang araw. Ganito rin ang sinabi sa Daniel chapter 12 verse 3. They that be wise shall shine as the brightness of the firmament, as the stars forever and ever. At tanong, posible kayang nagsisimula na ang unveiling na ito ngayon? Nakikita natin ang mga kwento ng tapang. Mga pastor na nananatiling matatag sa mga bansang galit sa pananampalataya, buong kongregasyon na isinusugal ang lahat para lang sa isang pahina ng scripture. Mga mananampalatayang ayaw yumuko sa idols ng kultura kahit sila ay pinapatahimik, binubura o tinatanggal sa lipunan. Hindi ito simpleng balita. Ito ay mga sulyap ng isang propesiyang natutupad. Ang mga matuwid ay sinusubok, hinuhubog, inihahanda para sa kanilang sandali ng paghahayag. Ganito ang isinulat ni Paul, Romans chapter 8 verses 1 and 19. The earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Buong creation ay tila humihinga ng malalim, naghihintay. May paparating na cosmic unveiling. Isang sandali kung kailan ang mga nakatago kay Kristo ay ihahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. Ganito rin ang pangako sa Colossians chapter 3 verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Sa araw na yon, wala nang magtatanong kung sino ang tunay na kabilang sa hari. Makikita ng mundo ang tunay na mga anak ng Diyos. Hindi na mahina, hindi na tinatago, kundi nakabalot sa liwanag at pinuputungan ng walang hanggang karangalan. Pero hanggang sa dumating ang araw na yon, nakatago pa rin tayo, isang remnant, hindi naiintindihan, minsan inuusig, naghihintay. Ganito ang larawan sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11. I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and they cried, How long, O Lord? At ang sagot ay simple, Rest yet for a little season. Ito ang mensahe para sa panahong ito. Hindi ito panahon para umatras. Hindi ito panahon para manahimik sa takot. Ito ang panahon para manindigan. Alam na tinatala ng langit ang bawat gawa ng pananampalataya. Ganito ang paalala sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17.
Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kaya tanong, isa ka ba sa mga nakatago, tahimik na nagdadala ng kanyang pangalan sa mundong tumututol sa kanya? Kung oo, magpakatatag ka. Ang iyong unveiling ay paparating. At kapag dumating ang araw na yon, makikita ng mundo kung ano ang matagal nang nakikita ng Diyos. Isang hinirang na royal priesthood, nagniningning na parang mga bituin sa langit. Ganito ang sinabi ni Jesus, Matthew chapter 13 verse 43. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. At ang huling paalala, what ears to hear, let him hear. Nakita ito ni Enoch, ipinahayag ito ni Daniel, ipinangako ito ni Jesus. At sa lalong madaling panahon ang mga nakatago ay ihahayag. Number 7. Dito umaabot sa rurok ang mga pangitain ni Enoch, isang propesiya ng apoy. Hindi lang apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng paglilinis. Isang banal na apoy na babago sa buong creation. Ayon kay Enoch, Enoch chapter 91 verse 15, all creation shall be cleansed with fire. Hindi ito simpleng parusa. Ito ay renewal, pag-aalis ng lahat ng bulok para ang matira ay banal. Ito rin ang nakita ni John, Revelation chapter 21 verse 1. I saw a new heaven and a new earth. Hindi ito simbolo lang. Ito ay pangako ng isang mundong ginawang bago. Bakit apoy? Dahil ang apoy ay naglilinis at naghuhubog. Tulad ng ginto sa furnace, ang mundo at tayo ay daraan sa refining fire ng Diyos. Malakay chapter 3 verses 2 to 3. He is like a refiner's fire. At hindi lang creation ang susubukin, tayo rin. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Every man's work shall be revealed by fire. Hindi palakpakan ng sukatan, hindi katayuan, kundi ang banal na apoy ng Diyos. Tatayo ba ang ating mga gawa na parang ginto o matutupok na parang dayami? Matthew chapter 3 verses 11 to 12. Para sa mga matuwid, ang apoy na ito ay hindi dapat katakutan. Ito ay apoy ng paghilom at paghahanda. Isaiah chapter 65 verse 17. I create new heavens and a new earth. Isang mundong walang sakit, walang kasalanan, walang kamatayan. Ngayon ang tanong, paano ka dadaan sa apoy? Bilang nilinis o bilang tinupok? 2 Peter chapter 3 verses 10 to 11. Hindi ito panahon ng kompromiso. Ito ay panahon ng paghahanda ng puso. Ang pangitain ni Enoch ay hindi nagtuturo sa takot kundi sa pag-asa. Isang mundong ginawang bago, isang bayan na hinubog, isang kahariang maghahari magpakailanman. Revelation chapter 21 verses 4 to 5. Behold, I make all things new. Ang apoy ay darating hindi para wasakin ka, kundi para buuhin ka kung isusuko mo ang sarili mo sa kamay ng refiner. Handa ka ba? Dahil darating ito, handa man tayo o hindi. Nakita ito ni Enoch, ipinahayag ito ni Isaiah, pinatunayan ito ni John, at sa lalong madaling panahon, makikita ito ng lahat. Ang 7 propesiya ni Enoch ay hindi alamat, ito ay mga babala at paanyaya na maghanda. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ang mga ito. Ang tanong, saan ka tatayo kapag nangyari na? Luke chapter 21 verse 36. Watch therefore and pray always. Ang desisyon ay hindi para bukas, para ngayon ito. Joshua chapter 24 verse 15. Kahit nanginginig ang mundo, may kanlungan. Psalm chapter 46 verses 1 to 2. Ito ang iyong paanyaya, magsisi, maniwala at ihanda ang puso para sa paparating na hari. Revelation chapter 22 verse 12. Behold, I come quickly.